Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and Techniques. So for today's video, pag-uusapan natin to. Your address does not support COD. So paano nga ba nangyari yon? Yan ang pag-uusapan natin. So let's go! So ano nga ba ang COD o Cash on Delivery? Ang cash on delivery or COD, ito yung pagbabayad natin ng ating mga order kapag i-deliver na ito sa ating bahay or right in front of your house. So, papaanong hindi ang address natin ay hindi sinusuportahan ng COD? Maybe, kailangan mong magpalit ng payment method. So, ano-ano nga ba ang dahilan kung bakit ang address natin ay hindi sinusuportaan o hindi eligible sa COD? Number one choice is seller's choice. Ano nga ba itong mga seller choice na to? Yung courier restriction. Hindi mo siyang courier. So, pinili lang niya isa o dalawa. Itong dalawang to, ang pinili niya kasi ito yung accurate, ito yung mabilis mag-pick up, mag-deliver. Kaso, ang restriction naman na sinasabi is baka mamaya yung address ni buyer ay hindi sakop ng area ni courier. Mali mo, nandun siya sa mga remote area, hindi na mapuntahan ng courier, kaya hindi eligible yung address ng buyer para sa COD. Meron kasing limitation din ang COD pagdating sa mga places o area, lalo na kapag ang area mo is remote. So next is seller preference of payment method. So yung iba kasi ayaw nila ng COD o cash on delivery, lalo na kapag may issue yung courier. Cashless method o online payment. Gusto nila maging secure yung payment, hindi mawawala. Kumbaga parang nagiging sigurista dyan si seller. So next, under seller's choice is product restriction. So ano ba tong product restriction na to? Ang factor dito kasi sa product restriction is nag-e-exist sa value, sa size at saka sa weight. So kapag nag-exist ka doon, i-disable na yung COD method o yung cash on delivery. Kasi minsan, yung may mga buyers tayo na madamihan ang bili, exceeded sa size ng mga products, kagaya ng furnitures, mga appliances, minsan nadi-disable dyan ng COD. So, online payment po ang mangyayari dyan. So, next sa seller's choice is location. Disable din o hindi supported ng COD yung address mo kapag ikaw ay nasa remote area. Ano nga ba uli ang remote area? Ito yung mga nasa bulubundukin, malayo sa city, malayo sa main road, hindi gaano ang mga buildings, mga bahay. Wala kayong internet sa lugar nyo, mga company. Meron silang geographic limitation o yung coverage nila sa pagdi-deliver ng mga products o mga items na in-order sa kanila online, may certain limitation yan. So, ang mangyayari dyan, kung saan yung malapit lang na place, halimbawa sa barangay, dun lang nila yun i-drop off. So, doon mo siya kinakailangan na kunin. So, hindi na makakapunta sa bahay ninyo kung talagang malayong probinsya kayo o nasa mountainous area kayo, hindi na pupuntahan niya ng courier kasi hanggang doon lang sila kung saan yung kanilang limit na coverage area. So, next, unsupported address. Diba kapag nag-i-input tayo ng address sa ating mga account online, sa mga online shop, minsan diba nagta-type error? Lalo na kapag mali ang ini-input mong address o insufficient address. Hindi rin tama yung address mo, i-disable din yung COD kasi syempre
ang concern din nila doon sa mga nagdi-deliver o doon sa mga couriers natin. So, next is account history. Mag-order ka tapos hindi mo babayaran tapos hindi mo tatanggapin. Magkakaroon ka rin ng restriction doon sa COD mo. Ganyan yung nangyari sa account ng asawa ko. Ilang beses na rin siyang nag-order tapos hindi niya nakukuha kasi nga nasa work siya. Minsan nakakalimutan niyang i-change address doon sa work na pupunta yung order niya. So, siguro mga 5 beses niyang hindi na natanggap o hindi niya na-receive o hindi niya nabayaran yung order. So, na-disabled yung kanyang COD payment. Minsan, ang ginagawa kasi ng seller, mag-order ka, na-place order mo. So, nagbago ang isip mo. Kinancel mo. I-reject niya yun. I-pursue niya yung shipping. Ayaw mo na nung item. Bago na isip mo. So, darating sa'yo. Refuse to accept. Yun ang refuse to accept, hindi mo na kukunin at hindi mo na babayaran. Back to the seller. Ilang beses mong ginagawa yung paulit-ulit, hindi lang siguro 5 o 10 beses mong inuulit, madi-disable talaga ang COD. Meron akong in-order dati na isang item online. So, i-check out ko na siya. O ipe-place order ko na. Wala akong makitang COD. Bakit kaya? So, tiningnan ko yung shipping. Ang nakalagay doon, mga online payment. GCash, ATM, online banking, Shopee Pay. Yun yung mga online payment. Wala. Sabi ko, wala naman ako pambayad online. So, pinuntahan ko si shipping information. May dalawa doon, standard at saka local. Local yata. O standard. Baka something like that. So, clinic ko si standard. Lumabas si COD. So, kailangan pala standard. Kaya lang, ang shipping fee is 50 ba yun? O 36. Tapos, doon sa online payment, free shipping. So, papaano ba natin mato-troubleshoot? O papaano ba natin maiiwasan yung address natin is not supported COD? So, paano natin maiiwasan yun? Kausapin mo si seller. Tanungin mo kung meron siyang COD payment. Okay? May mga seller kasi na dinidisable nila yung COD nila o cash on delivery for security ng payments. Minsan kasi itong mga seller hindi din sumasagot eh. Malalaman mo na lang yan kapag magpe-place order ka na. Doon mo lang malalaman. Kaya minsan hula-hula din yung mga buyer. Minsan, imbis na mag-order sa'yo, hindi na. Cancel na lang. Kasi hindi sumasagot ang seller. So, kapag nagtatanong ang mga buyer sa atin, kailangan natin sagutin. Kasi hindi naman niya magtatanong kung alam niya lahat. At hindi rin alam lahat ng buyers natin. So, itanong nyo muna sa seller kung naka-enable ba o disabled ang kanyang COD payment. To verify and check your address. Ayusin natin yung pag-i-input natin ng address. Kailangan tama at accurate yung address. Kung saan ka nakatira, recent o present, yun ang ilalagay mo. So next, i-review nyo yung inyong mga past history. Baka mamaya nagtataka kayo, wala naman akong violation. Bakit? Ang COD ko is disabled o hindi ko magamit. Kasi baka mamaya nakailang order ka na, tapos lagi kang wala, tapos naka-order ka na, lagi mong ina-RTA o refuse to accept o hindi mo binabayaran, hindi mo tinatanggap kasi nagbago na isip mo. Reviewin nyo din kasi para ma-fix ng maaga. And last, contact the customer service. So, doon kayo magpa-assist, doon nyo sabihin yung issues nyo para matulungan kayo ng customer service kung ano ang gagawin nyo.